Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Estela ninyo para magbigay na naman ng isang paksa na baka isa kayo sa may ganitong karamdaman. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik, panonood, pag-like, pag-share, at pag-subscribe dito sa ating munting channel. Dahil sa inyo kaya tayo patuloy na nakakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa ating kalusugan. Ang paksa natin today ay galing sa isa nating subscriber. Itago na lang natin ang kanyang pangalan para sa privacy. Ang tanong niya, Ate Estela, totoo ba na may koneksyon ang lumalaking tiyan sa hindi na pagtayo ni Manoy? Sana po masagot niyo ang aking kasagutan. Maraming salamat. Napakagandang tanong po yan. Pero bago ko simulan ang paliwanag, tapusin ninyo ang video dahil sa dulo magbibigay tayo ng simpleng gawin para mabawasan man lang ang beer belly na ating pinoproblema. Ayon sa mga pag-aaral, may malinaw na koneksyon ang beer belly o lumalaking tiyan sa pagkakaroon ng hindi pagtayo ni Manoy o paghina ng pagtayo. Isa-isahin natin kung bakit ito nangyayari. Problema sa daluyan ng dugo. Ang pagtayo ni Manoy ay isang blood flow event. Kapag na-stimulate ang lalaki, nagre-relax ang blood vessels para makapasok ang maraming dugo sa pagkalalaki. Kapag may beer belly, tumataas ang cholesterol, tumitigas at kumikipot ang ugat, atherosclerosis, nababa ang nitric oxide, ito ang chemical na nagpaparelax ng blood vessels. Ang penile arteries ay mas maliit kaysa sa arteries ng puso, kaya mas mabilis itong naapektuhan. Resulta, mahina ang daloy ng dugo, mahirap tumayo si Manoy o hindi tumatagal. Insulin resistance at diabetes risk. Ang beer belly ay konektado sa kapag mataas ang blood sugar, nasasira ang nerves, nasasira ang maliliit na ugat. Ayon sa studies, ang mga lalaking may diabetes ay 2 to 3 beses mas mataas ang risk magkaroon ng ED. Resulta, mahina ang nerve signal, mahina ang blood supply. 3. Mababa ang testosterone. Ang visceral fat sa tiyan ay nagko-convert ng testosterone papuntang estrogen. Kapag mababa ang testosterone, bumababa ang libido, humihina ang tigas, madaling pagod, mas malaki ang waistline, mas mababa kadalasan ang testosterone levels. Resulta, hormonal imbalance. Chronic inflammation. Ang taba sa tiyan ay naglalabas ng inflammatory chemicals tulad TNF-alpha, IL-6. Ang mga ito ay nakakasira sa lining ng blood vessels. Resulta, mas lalong humihina ang tigas. 5. Psychological factor. Hindi rin natin dapat kalimutan ang emotional side. Ang pagkakaroon ng beer belly ay maaring magdulot ng low self-confidence, performance anxiety, stress. Ang stress hormone na cortisol ay nakaka-interfere sa pagtigas ni Manoy response. Resulta, kahit may physical ability, hindi tumutuloy ang tigas. Delikado ba ito? Ang hindi pagtayo ni Manoy ay maaaring early warning sign ng heart disease, senyales ng diabetes, senyales ng high blood pressure. Sa maraming kaso, nauna ang ED ng ilang taon bago magkaroon ng heart problem. Kaya hindi ito dapat baliwalain. Kailan dapat magpatingin sa doctor? Magpatingin kung madalas ay hindi makapag-maintain ng tigas. Kung lampas 3 buwan na ang problema, kailangan na ng medical check-up. Ngayon, gaya ng pangako ko, heto ang simpleng hakbang. Maglakad ng 30 minuto araw-araw, bawasan ang matatamis at refined carbs, iwasan ang sobrang alak, matulog ng 7 to 8 oras, uminom ng sapat na tubig, subukan ang light strength training, 2-3 beses sa isang linggo. Ayon sa research, kahit 5 to 10% na pagbaba ng timbang ay maaring mag-improve ng erectile function. Mga ka-channel, ang beer belly ay hindi lang usaping porma. Ito ay konektado sa daluyan ng dugo, hormones, blood sugar at mental health. Kung may ganitong concern, huwag mahiyang magpatingin. Ang maagang aksyon ay mas mabuti kaysa sa pagsisisi sa huli. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Mag-comment din kayo kung may gusto pa kayong ipaliwanag natin sa susunod. Ako po si Ate Estela, nagmamalasakit sa inyong kalusugan. Hanggang sa susunod nating Health Talk.